Major climb tayo dito sa aking home province, ang probinsya ng Abra. Kung manggagaling ng Bangged, pwedeng dumaan sa Barangay Santa Rosa, sasakay ng Balsang Kawayan at tatawid ng ilog papuntang Barangay Kilyat. Saglitang preparation dito sa Barangay Poblasyon at aabutin raw ng 15 to 20 minutes na motor ride bago marating ang Barangay Malapaaw. Hindi rin basta-basta yung daan papuntang Barangay Malapaaw. Karamihan ng bahagi ng kalsada dito ay nasira ngayong taon lamang dahil sa Typhoon Egay. Almost 4 PM, narating namin ang Barangay Malapaaw. May mga nakontak na yung kaibigan ko dito na mga guides na sasama sa amin sa pag-akyat. At dahil dito yung jump-off point, dito na rin bibili ng mga iba pang kailangan bago magsimula ang hike. Mga 4:15 ng hapon, officially, nagsimula na yung lakaran. Ito yung recommended time ng kaibigan nating taga rito para raw maiwasan ang matinding init ng araw. Kung plan lang din naman na mag-overnight sa taas, ideally, magsimulang mag-hike ng hapon. Kahit shaded na yung nilalakaran namin, ramdam na ramdam pa rin yung init ng panahon. At sa pang 30 minutes ng lakad, dito na raw magsisimula yung totoong laban. Sunod-sunod na akyatan, 70 to 80 degrees ang slope.
Sa pang isang oras ng hike, narating namin yung bahagi na to na kung tawagin nila ay Kim Mandela. Ang bahagi ng trail na to ay may malalim na bangin sa bandang kaliwa. Mula dun sa Kim Mandela ay medyo pababa yung trail at papasok na sa Bamboo Forest. Karaniwan sa mga kagubatan dito sa Abra na kapag may mga kawayan ay may malapit na daluyan ng tubig. Malinis ang tubig dito at pwedeng inumin. At dapat daw mag-igib na ng marami dahil ang next water source ay sa campsite na. Kakailanganin din natin ng maraming tubig dahil pagkalampas dito, sunod-sunod ulit ang assault. Sa isa't kalahating oras na hike, tanaw na yung pinanggalingan namin kanina na Barangay Malapaaw, pati ang Bangged. At aasahan pa raw yung mas mahihirap na bahagi ng trail lalo't dumidilim na. Ang 6 PM o 2 oras ng hike, narating namin ang junction. Ang trail sa kanan ang paakyat sa summit ng Mount Bulagaw at ang trail naman na pababa sa kaliwa ang papunta sa water source at campsite. Ten minutes na down trek galing junction, narating namin ang natuyong batis na to. Buti na lang na kahit dry season na, may natitira pang tubig sa bandang itaas kung saan pwedeng mag-igib ng pangluto at pang-inuming tubig. Pagkatapos maluto ng pagkain, 5 minutes na akyat papuntang campsite. A few moments later. Mindoro? The next day.
sahak. Nabros nakitin natin. Tat! Basta natin. I-close mo lang sa nata zipper na. Close America. Mabalin. Original plan, babangon ng alas 4. Pero dahil napasarap yung kwentuhan at inuman kagabi, nakabangon na kami ng 5:45 AM. At bago tuluyang umakyat sa summit ng Mount Bulagaw, nag-decide ang grupo na magkape na lang muna. "6:15 AM, nagsimula na kaming umakyat papuntang summit ng Mount Bulagaw. Para hindi mahirapan sa pag-akyat, iniwan namin ang ilang gamit dun sa campsite. At pagdating dito sa junction, sinalubong kami ng napakagandang sikat ng araw. "30 minutes na akyat galing dun sa water source, mararating ang Killer Trail, na kung saan minsan kailangan ang tulong ng kamay para makaakyat. Tanaw na rin natin dito ang campsite sa baba. At dahil delikado ang bahagi ng trail na to, naglagay na ang mga guides natin dito ng makakapitan na alambre for safety. Pagkalampas ng Killer Trail ay papasok na tayo sa Shaded Trail. Buti na lang at makapal yung gubat dito at may silong tayo habang papataas ang araw. May kahabaan din ang Shaded Trail at pinaniniwalaan na maraming nagtatago rito na baboy ramo. At kapag nagsimula ulit yung assault, ito yung senyales na malapit na tayo sa summit. Habang papalapit sa summit, may makikita tayo ng mga bitak sa lupa na kung saan may lumalabas na malamig na hangin. Pinaniniwalaan na ang entrance ng hangin ay sa north side ng bundok. Nadagdagan pa ito ng isa pagkatapos raw ng lindol noong July 2022. At sa pang-isang oras ng akyatan, mararating natin ang window. Pasilip sa kung gaano kaganda ang tanawin na makikita natin dun sa taas.
Pagkatapos ng 1 hour and 15 minutes na akyatan, narating namin ang north side ng summit. Talaga namang breathtaking, ang ganda ng tanawin dito sa Western Abra. Kaunting back trail tapos kakanan. Dito naman yung daan papunta sa east side tsaka southeast side viewpoint ng Mount Bulagaw. Dito sa east viewing point ng Mount Bulagaw, makikita natin kung paano hinulma ng Abra River at iba pang ilog ang mga lupain ng mga bayan ng kanlurang bahagi ng probinsya. At kunting lakad lang papunta naman sa southeast viewpoint, matatanaw natin ang Bigan City ng Ilocos Sur. Ang mountain range ng Mount Bulagaw ang nagsisilbing boundary ng dalawang probinsya, ang probinsya ng Abra at probinsya ng Ilocos Sur. Sulit na sulit ang pag-akyat dito sa Mount Bulagaw at nakita ko ang ganda ng ating probinsya. At sana lumakas palalo ang hiking tourism hindi lang dito sa Langiden kundi sa buong probinsya ng Abra. Inabot kami ng 45 minutes bago makabalik dito sa water source. At habang nagpapahinga, niluluto na ng mga guides namin ang aming breakfast. A few moments later. At pagkatapos ng late breakfast, bumalik na kami sa campsite para kunin ang iba pang natitirang gamit. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.
way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime. 1 hour later. Loose soil and pebbles ang karamihang bahagi ng trail at idagdag mo pa yung matinding init ng panahon kaya natagalan kami sa pagbaba. Inabot kami ng 3 oras bago makabalik sa Barangay Malapao at makapag-log out sa barangay. Pagkatapos nito, tumambay kami sa ilog para magpalamig. Nagpapasalamat ako sa 3 guides namin from Barangay Malapao sa pag-aasikaso sa amin during the hike. At salamat din kay Engineer Iam and Company para sa masayang adventure dito sa Mount Bulagao. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew